Yeah, uppercut, punches got him busting up. Potion in his double cup, liquor got him buttered up. Yeah, shitting on my competition. Every track is like I got bubble guts. Fast life, buckle up. Yeah. Turn an angel into angel dust. Top rope caution, got it jumping like double dutch. Used to take a shuttle bus, I ate a struggle lunch. Turn my woes to wins, you know I had to knuckle up. Ay, big bands busting out a duffel. Bloody knuckles from the last scuffle. Putting dogs back on the muzzle. Might have kicked it for a month, we not a couple. Had to shuffle through my... So nagsimula yung kotse to stock Stock. na DC5. DC5. Oh. So anong unang-unang binili? So paano nag-transpire na into a Mugen build? I think siya yung gusto niya Mugen yung Okay. Yung theme. I think Mugen na yung di ba? Yung kit niya. Nakakit na. Galing Japan. Na siya, naka-kit all the way Actually from Cebu ang first owner. Okay. From Cebu. Alam ko yung kaibigan from Cebu, sabi niyo may-ari nito is have lots of cars din. May NSX daw, may Lambo. So binitawan niya sa kapwa kaibigan namin, and then nakuha niya, dinala sa Davao. And then yun, binili ko sa kanya. So anong Mugen? Pero stock siya lahat except with the kits. And then ako na nag-build lahat from the ground up. Okay. So Na no choice ka na. hindi naman kasi ayaw ko ng black eh. Ibang kulay dati to. Tapos gusto ko talaga ang white, jump white or red. Kasi sa 'di ba sa catalog may red pero it's a Milano red. Ayoko ng Iba, yung Milano dark. red then a little bit dark siya, 'di ba? So ni-repaint ko ng Formula Red kasi this car naman wala naman akong balak i-let go na. So until I go old, so kumbaga I don't count ng magkano na nagastos. So ano yung isang part na pikit mata mong binili? Pikit mata. Rims siguro? Rims? F10? Kasi ito dami itong dinaanan eh. ITB, Sparkworks na intakes, Kang2, may Golden Eagle kami. Kasi ang attitude ko to support the shop, kasi siya naman talaga sa shop. So we want to be learn the Innovative the K din, series. Anong klase-klase na. Dumaan ako ng K20 Turbo din, ES. So, siyempre, the learning curve ni Jan, then daming intake. Ngayon, nag-ITB kami, tapos it takes time pa na learn naman ang process kasi from the ground up, nag-study siya ng fuel tech. So, di ba, walang base map naman sa fuel tech. Oh, you have to create your own. Siyempre, siya nag-self-learn sa libro, and then, siyempre, by the help with Michael Lim din, so may konting knowledge na until now. Tapos ngayon, timing din na okay na, kasi pangit yung idle ng ITB. So, taas yung idle. Tapos ang iba ginagawa daw is idle up dyan, no? Yeah, Idle up. So ayaw ko yung idle up. Kasi I want it like a street car lang talaga. Like before, like happy actually yung before, yung 259 wheel na Skunk 2 Ultra. Happy na ako sa yung engine. Kumbaga very Streetable, no? Streetable and then drivable. Happy ako sa power band niya. Pero we need to experiment na naman kasi may bago dumating, Frackworks. Carbon. And then my fuel tech. And then, nun. So, nagiging 2 years ito, di ko na gamit siya eh. Kasi, Nag-develop, kasi developmental pangit, stage. pangit ng hindi siya drivable eh. Para siyang race car ang feeling. Ngayon, timing din na dyno ni Jan last week. So, sabi niya okay na daw, and then ngayon nagka-oras tayo, nag-drive lang ako, yung idle niya okay na, 1,000 RPM yung idle, hindi niya siya yung jerky. Before erratic eh. Does it have aircon? Yeah. Meron. Street car talaga siya. Tingnan natin. Will you be playing this weekend? Hindi. No. Pang-car show niya to eh. So how did you do the conversion with the wiper? Kasi di ba pag ganito, kailangan mo papalitan yung Cowl. and windshield also. Kalimutan ko sila na nag-convert eh. So, nung nakuha niya yung kotse, hindi maganda yung conversion? May option na talaga before na nag-chat kami kay Lemuel, Lem's Garage before, kasi may DC5. Meron. Sabi niya, LHD yung windshield niya, at saka yung firewall.
So, bumili ako ng wiper cowl, everything ready na, and then kulang lang is yung windshield. Pero sabi daw niya, you need to cut the chassis Ah. para mapasok Malapat yung windshield. Para mapasok yung USDM na, Ay, na- windshield. Oo. Kasi parang pag ganun yata, unlike sa mga Evo, pag ganun. So, di ba? So ako, ayaw ko I'm not willing to cut the chassis. Okay. So ginawa, inayos lang namin lahat, and then di ko nagamit yung original na Orig left na wiper cowl. Yung sa'yo, palit na rin dati? No, baliktad. Baliktad yung wiper. Oo, baliktad pa rin. So ngayon, ilang horsepower? Ngayon 261 wheel siya. 261. 194? 176. 198 man. And lakas, then I acquired this 2016. Okay. 10 years na sa 10 years progress din. So what did you learn in this experience? Sa akin, mas happy ako talaga. I experienced lots of cars na eh. Daming flavor na like that. I have 3 Evos, 7, 4, and 5 RS. And then BRZ. Sa lahat na, may GR Yaris tayo. And then, ito pa rin yung favorite ko. For na 1 hour drive lang. Kasi analog, maingay. Pero ang feel kasi for me lang, sa akin lang, is the high revving NA is parang sa akin The most exciting of them all. Lightweight, yan ang ano ko. Pero, syempre, sa iba, kanya-kanya namang taste. Ang iba, mas gusto yung boosted. Sa akin, mas gusto ko yung NA high revving. Tsaka pag cambio mo ng segunda, hahanap ng kalsada to eh. Kaya ito, wala masyadong torque steer. Wala. Wala masyado, naayos nyo na yun. Kasi before kasi, yung bata pa tayo, I have an ES K20 Turbo. Yung RS. Civic ES. Di ba ano yun? Ano to? 2004 yata. Yun yung unang RS na 2 liter, di ba? Hindi, from ano siya? From D17. D17. Tapos tinurbo. Tapos kinay-swap to turbo. From the DC5 na engine, and then built siya for boosted. So, pataas yun, mga 400 sa ano. mga 440, 450 wheel. And then, syempre, yung kabataan natin, syempre, gusto natin na high horsepower. Pag drive natin, Tapon lahat. grabe. Parang ang torque steer, di ba? So, learning process din na it's not all about the Power, yeah. Balance din. Pero, we learn naman eh. We mature. Tsaka newer parts naman ng nade-develop sa suspension parts, di ba? So somehow, familiar ka na dito. Sobra. As ang one na diba, kami nito. Yung ES, halos same. Same. Under chassis. Yes. Actually, DC5 yung ginamit namin na Na pang-ilalim. Pang-ilalim doon. Coilovers. Pati yung mga gauge na nalilipat eh. Pati yung gate. Nilagay nyo rin doon sa Yes. Yeah. Actually, para siyang body of ES, soul of DC5. Parang ganun kasi ang mga kahit steering wheel niya DC5 eh. Yung gauge DC5. Gauge yan. Saan napunta yung coaching yan? Nabili sa taga Palawan. Yan yung puti. Oh. Di ba nawasak yun? Total wreck. Ang nakabili si Kim ba? Hindi kalimutan. Ba, anak ng counselor eh. Oo, kaibigan ko yung nakabili nun. Tumawag siya na siyempre, ang mali nila, actually, it's from, nabili sa kaibigan ko na Palawan base na siya. And then, hindi niya sinabi na binenta niya sa anak ng counselor. And Bangga then, yun hindi eh. niya pinatransfer yung pangalan. So, tumawag yung tatay sa akin na not to claim na pwede daw kasi kung mandurugas ako, pwede naman daw sabihan ko na, karnap yan. So baga tumawag sa kapwa niya, parang mason yata. Siyempre, medyo maraming nakakilala sa akin dito. So, someone called me and then try to perma na lang to parang waiver na hindi to carnap pero kasi nakapangalan pa rin sa akin eh. So just in case may police daw tumawag, ganun. Kasi namatay yung passenger eh. Natapon eh. So di niya na-handle yung power. Pero Tune down. Tune down kasi walang blaze Oo nga sa daw. kanila eh. Tune Parang down to 300 plus wheel na lang yun. Parang 360, 350. Tinawag sa akin yun eh. Kung magkano daw abutin buuhin. Sabi ko, hindi na binubuo yan. Hindi na para buuhin yan. Lipat mo na yung makina. Pero nag-crack din tayo yung makina nun eh. Di ko alam. Alam ko na damage din. Transmission ba o parang gumalaw din? Ito mo yung old photo. Yung puti, eagle eye, di ba? Eagle eye, yes. Sabi ko, hanap ka na ng EG, tapos lipat mo na yung makina. Sabi mo sa Bugrin. Tapos nung pinakita sa akin, may crack din yung makina. Ay, buo ko na lang. Tanggalin mo na lang yung laman. Lipat mo na lang sa ibang K.
No wheels. Pwede ko pakita. Yan yung itsura ng ES. Nung buhay pa. Nung buhay pa ES. Eagle na pala siya, no? Yung Eagle Eye. Ito yung body na hindi nag-click eh. Oh, Pero this was my first car. okay. That's why ginastusan ko. It started from there. Kasi nakatry ako drive ng B series pero hindi ko nagustuhan ng B series. O kasi wala siyang torque eh. Oo. Kaya Mm-mm. hindi ko trip yung B. Kasi Tamad. nakatry ako kasi may EK9 yung kaibigan ko. Oo, EK9 lalo na stock, yun. EK9 Type R. Tamad nun. Medyo tamad pero pag drive ko ng K series, ito. Oo, torque, Oo, no? may torque eh. Stock pa lang. Pati Kaya, kaming kaya ano? nag-specialize kami na K. Mm. We started K talaga. Before, specialize sa Toyota. Nag-start sa Toyota. K is the way na talaga eh. Instant power, instant torque, na stock. Pwede, malakas na. Sa interior nito, anong special about the interior? Seats lang. Seats, harness, Steering. tech. Pati harness mo yan. Sakit sa ulong fuel tech for me eh. Very ano siya? Technical. kuryente. Di ba? Yung idle niya okay na, di ba? Doon yan nilagay sa... Di, para lahat dito na sensor, mga oil pressure, oil temp. Di, wala namang silbi yung head unit eh. Wala naman tayong sound, so mas better dito na lang. Ano condition ng car na nakuha mo? Like this pang Wala. Ito, very condition. Converted na rin yung namaayos yung mga panel na... Ito na original. Preserve siya eh. Wala. Kasi low mileage to eh. Kasi yung may-ari, I heard, I don't know how true kasi sabi ng kaibigan ko taga Cebu, they bought this brand new sa Japan. Okay. Okay. And then, pinasok nila as second hand. Pinagamit sa tao nila kasi negosyo daw nila. Parang mga multicab, Okay. mga surplus. So, yun ang sabi. I don't know how true. But, pero maraming kotse yung may-ari talaga. They have NSX, Lambo, GTR, mga ganon. So, ito, sariwang-sariwa talaga yung interior. Wala. Kaya ganito talaga. Basta pagkuha ko, ang mileage pa lang is around 32 eh. 32,000. Pero ito, from the ground up, binila ko ng mga brand new parts. Ano pinakamahirap na nahanap mo? OEM part. That time hindi ganun kahirap that time eh. That was 2016, 2015. Hindi ganun kahirap pa eh. Unlike now, 'di ba? Last time SIR, nagbuo ko ng SIR, OEM. Hindi ko na nakompleto eh. Parang 80% lang brand new nakuha ko. Rubber balls meron pa. Pero yung glass sa door, wala na, discontinue. At saka yung, 'di ba may antenna yung SIR? Yung housing niya, Wala na mabili. wala na mabili. Kay Doc Sanchez ako nagbili lahat eh. Nabili ko na brand new dito eh. Sobrang mahal, ayaw niya bitawan ng mura. Nabili ko ng parang 43,000. Putang ina, Plus headliner 13,000 pa for the crate Shipping. shipping. Kaya hinabol ko sa car show eh. Hindi na biro, kaya yung advice ko sa yung younger generation. Huwag na, hayaan mo na lang. Kung dream car mo talaga yung SIR, you go for it. Pero it will not be worth it. Correct. Pero Passion na. Kung kung hindi mo dream car, gusto lang ka magka-SIR na magbuo, for me, it's not worth it talaga. Passion project na lang. It's gonna cost you a bit, around 1 million eh, to restore from the ground up na yung ginaya ko na, yung mga clip, bolt, Wala pang modification. OEM, OEM pa lang. OEM lang. Mas mahal ang OEM ka sa aftermarket eh. No, tapos pagsakay mong bagal. Bagal. Ang akin lang is, nakuha ko lang na-achieve lang. Ganon, no. Practicality, like mga Evos ngayon. Pare, 5 million. Evo 9, parang pag-drive, may Evo ako before eh. So, pag-drive, hindi naman Ito na yun? Hindi worth 5 million talaga ang Evo for me eh. Oh, Pero- yung nga daw eh. Ano lang kasi niya, legendary. Yung splash guard nga eh, 60. Pero siguro the nostalgia kasi doon tayo eh. Like ako, Edad ka, the edaran other natin. people say, why DC5 is your favorite? Hey, college dream car ko eh. It's the nostalgia na pag sakay mo, it's very hard to explain. It's a personal connection na eh, no? Yeah. That's why hindi ako mag-advise na ito talaga the best sa Honda na feel. Hindi. I'm sure NSX, S2000 is way better siguro, pero Siguro alam, for sure, lahat ng car enthusiast, alam yung pakiramdam na ganyan.
same with the Evos na yung mga bata, dream car talaga yung Yeah, Evo. if you Yeah, grow I up think with so. cars talaga, ganun. But for me, walang bias, GR Yaris is the modern Oo. day Evo. That's why I bought on GR Yaris kasi in the middle pa rin siya ng analog at saka ano off Usable muna. power, Lightweight, mga ganon. maliksi, no? Oh, Pero if you were to build another Honda, what Honda would it be? for me. Kumbaga, kung unlimited budget. Unlimited. NSX, syempre. NSX. If you're a Honda fanboy like me, syempre, it's an NSX. That's the cream of the crop talaga. Next is the S2000. And the third one, kayo na bahala. DC2 ba? Or EK9 Type R, DC5. Diba? Pero, 20 million yen daw eh. Dalawa, Ngayon, top, NSX. no? oh, yan talaga. Honda NSX and the S2000. Oh. Ikaw for you. Ako, S2 ako eh. Ako rin eh, S2 ako. Hindi ako Over the maka-NSX eh. oh. Ako, for me, NSX eh. Kanya-kanya lang namang ano eh. Pero iba eh. Like, I go to Japan sa auto salon. So, makikita ko NSX. Ganun talaga ako eh. Gusto ko One to. day, oo. So, iba talaga NSX eh. Sabi ko sa feel. Iba talaga yung feel sa akin. Pero the dream car is DC5 pa rin. Oh, syempre. So, kung given the chance, would you build another DC5 na iba naman ng theme? Yes, I will. Kung may extra money naman. Oo, 'di ba? Kung extra lang talaga, I would build a stock DC5. Stock na lang. Stock lang. Tapos ano lang, K-Pro. Tapos reflash lang. 'Yun lang. Siyempre, tapos na tayo sa luma. Doon na naman tayo sa 'di ba? Mas better naman talaga yung medyo a little bit modern. Oo. Iba yung comfort. Kasi for din me eh. ngayon kasi, it's not worth it na to buy the old ones na eh. Kasi sobrang mahal na. 'Di ba? Imagine the EM1, pinopost nila 3 million. Grabe, parang ganun na. Magkano Is lang it dati really? yun? Is it really valued like that? Diba? Dati $27,000 lang brand new. Oo. Common naman. Kasi accessible doon. Eh, doon na naman meron yun eh. Common talaga sa US, syempre. But here, hindi naman siya They even in common. the US, ano na rin? Ganun Hirap ba na ang rin sila sa EM1? EM1, oh. And then, ano pa, yung Evos na naman. Kasi, di ba, benta, 5.9, 5.5. Tapos yung mga firewall swap, 3 million. Di ba, parang, Tapos hindi pa naka-quick steer. di ba, parang akin, grabe yung mga presyo, ha? Nakakabili ka na ng GR na Yaris nun. Oo. Price nun. Old model na yun. Actually, dalawa eh. Kung mga second hand ngayon na GR Yaris, it's about 2.3, 2.5, Maski GR 2.6. Supra eh, no? Oh. Pero for me naman, the Supra, I've driven a Supra, okay naman. Pero back of my head kasi, ang maintenance nito, kasi BMW yung pyesa eh. Correct. Oh, kasi di naman ako mag-name names pare ha. Someone contacted me to straight swap with his Supra. Okay. Straight swap, walang tanggal ng pyesa to straight swap with his Supra. Sabi ko sa kanya, uy, okay yan na. Ito. Sabi ko, okay na offer. It's not, It's not bad. It's not a bad offer. So, I'll think about it. So, pag uwi ko, siyempre, pag sabi ko, actually, kung gusto ko ng Supra, kung may extra money, anytime mabili. Ito naman, Oo, yun. wala na akong mabili na ganito na, Exactly. na yung condition, Oo. na walang bangga, maganda yung plate number. Tsaka yung ipon ng pyesa. Oo, mga ganon. So, I said, wag lang kasi ito yung dream car ko rin. So, yun naman, yun ang problem sa Supra eh. BMW parts kasi ilalim, kasi marami kaming ina-maintain na Supra. Supra rin here. Pag tingin ko sa ilalim, daming tatak BMW, yung Okay. under chassis Mga boomerang. BM. So, Kaya pag nabangga ang Supra, sobrang mahal buuhin. sobrang mahal ng Supra. Pero ang tulin ng Supra, ang aerodynamic niya maganda. Kasi yan sabi nila Leo, Speedworks, maganda yung aerodynamic ng Supra. Nissan Z, I've not driven a Nissan Z. Pero sa ngayon na presyo, ang sulit ha. Pero Diba, nag-minus 1 million ubos siya eh. na din? Ubos na rin. Oo. Sa presyo pa lang, di ba? Parang 3 million na lang. Nagsimula yun, 1 million discount. Tapos may ibang friends ako, 300 na lang ang discount. Nung paubos na, palit na rin ng palit yung discount. Ay, okay. Kasi nalulugi na si Nissan eh, di ba? Kaya sila nagbibigyan discount. na Hindi, kasi old stock. Ayaw Pero nila yung benta. mga discount na 1 million, it's all automatic. Walang manual. Ang manual nila Kailan bang is... manual na lumabas? Di ko alam. Pag alam ko meron. I think meron. automatic. Pag alam ko meron. It's 1 million plus 150,000 Kasi yung gas. yung nakita ko na lately nagpo-post, kahit may taga Davao yata dito nagbili. Matic Nakabili. ang nakuha Oo. niya eh. Automatic yata. Kahit kay Alex Lim,
nag-congrats ako. Nagtanong ako sa kanya eh. Sabi niya, matik sa Parang sobrang onti lang ng manual. Parang, kasi wala pa akong nakikitang manual. Oo. Pero sulit, 3 million. Di ba? Kung may pera ka for like 3 million, swak na swak yun. So, what's your name and what do you drive? EJ Boskit. I drive a Honda DC5 Type R. Thank you, boss. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.